Walang dumi, walang lamat. Napakalinaw at makintab. Ang ganda ng isang piraso ng pinakamataas na kalidad na Blood Jade. Boss, magkano tong basurang to? Akala mo ba bumibili ka ng patatas? Yan ay dumi-type na bato na ginagamit lang panukod sa mesa. Ha ha ha. Ay, may isa na namang baguhan na magpapaloko. Ha ha ha. Kung may lumabas na Jade sa basurang batong yan, kakainin ko yan sa harap ninyo. Kung wala kang pera, huwag kang magpakahiya dito. Magkano? Sabihin mo na ang presyo. 200. Kunin mo na at umalis ka na. Huwag mong abalahin ang negosyo ko. Bata, kung wala kang pera, mamalimos ka. Bakit ka namumulot ng basura dito? Ang basurang yan, kahit hiwain, hindi man lang pwedeng gawing ladrilyo. Naghahanap ka ng gulo. Matagumpay na pagbabayad ng 200 yuan. Bayad na, akin na ang bato. Ang mabuting aso ay hindi humaharang sa daan. Alis ka. Kung hindi mo hihiwain ang batong yan, hinding-hindi ka makakalabas sa pintong yan. Sa'yo ba ang palengke na to? Kung hindi mo hihiwain, hindi ka alis ngayon. Hiwain mo. Dito mo hiwain. Gusto kong makita ang pagbagsak ng isang hamak na payaso. Master, simulan na ang paghiwa. Pakinggan ang tunog ng batong yan. Puro ladrilyo lang ang laman yan. Hiwain na agad. Palayasin niyo siya. Putek. May lumabas na jade. Isang dumi-type na bato lang yan. Paano nagkaroon ng jade yan? Umalis kayo, ako na ang gagawa. Paano nangyari yan? Ito ang Imperial Snow Jade na nasa alamat. Grab. Ang swerte naman ng batang yan. Isang 200 yuan na basura, naging 10-10 milyong kayamanan. 30 milyon, akin na yang batong yan. Masyadong maliit. Emye, dadagdagan ko pa ng 5 milyon. Si Boss Wang ng Yunte Jewelry. 50 milyon, bibilhin ko na lahat. I-transfer agad. Ding! Umasok sa account. 50 milyon yuan. Ang baho ng pera mo. Boss, patayin na ba natin siya? Gago, gusto mo bang mamatay? Ang Yunzhou Black Market ay teritoryo ng mga Qin family ng Yanjing. Bantayan niyo siya ng maigi. Boss, magkano itong bayan siya? Ang galing ng mata mo ah. Ang panimulang presyo ay 2 milyon. Akin na yang batong yan, ako si Huuting. Boss Huo, nauna po ang binata. 4 milyon. Huoting, nanggugulo ka ba? Nanggugulo ako. Lahat ng gusto mo, doblehin ko ang presyo at bibilhin ko. Itong isang to, 3 milyon. 5 milyon, akin na yan. Maliban sa pagiging sunod-sunuran, ano pa ang kaya mong gawin? Gumastos ng pera. Mas mayaman ako sa'yo. 8 milyon. Napili ko na yan. Isa 0 milyon. Xiao Liu, swipe the card. Ang binata, tinarget ni Boss Huo. Wala na siyang pag-asa ngayon. Baliw ka ba? Pati basura, agawin mo? Lahat ng nahawakan mo, bibilhin ko. Dito na natin hiwain ang bato. Sa unang hiwa pa lang, may green na. Malaki ang sukat. Siguradong 5 milyon ang kita. Oh, ang pangalawa, tumaas ng 8 milyon. Si Lu Zheng ay paang naglalakad na Diyos ng kayamanan. Lu Zheng, napakagaling mong katulong. Hindi ka ba natatakot na sa susunod, kabaong ang lalabas? Basta't pipili ka. Agawin ko. Hahaha. Lahat ng swerte mo. Akin lahat. Tingnan natin kung may kakayahan ka. Ito ang Kingstone ng auction na ito.
Ang balat ay kulay ube na may ginto. Tinawag itong Zixiatsianzi. Puno ng nakamamatay na butas-butas na lama. Basura yang batong yan. Ang batong ito ay talagang isang kayamanan. Panimulang presyo, 100 milyon. Akin na yan, 150 milyon. 200 milyon. May sakit ka ba? Matagal ko nang gusto yung Violet Jade na yan. Nakalimutan mo na ba ang patakaran? 250 milyon. 300 milyon. 350 milyon. Akin na yung batong yan. Alam na alam ni Huoting ang ganyang tingin. Ito ang pagkabaliw ng isang taong nakakita ng siguradong panalo. 400 milyon. 500 milyon. Gagamitin ko yan para makabawi. Luzeng, yan lang ba ang kaya mo? 600 milyon. Ang pinakamataas na halaga niyan ay 500 milyon lang. 600 milyon yan, cash. Gusto mo ba akong patayin? Kung hindi mo kaya, umalis ka na lang. Isusugal ko ang lahat ng ari-arian ko. Ang batong ito ay siguradong maglalabas ng 3 bilyong kayamanan. 3 bilyon, di ba? Bibigyan kita ng 1 bilyon para bilhin yan. 1 bilyong cash. 1 bilyon. Ang depensa ni Luzeng, tuluyan ng gumuho sa sandaling ito. Hindi. Akin yan. Ang 3 bilyon ko. Nilagdaan ni Huoting ang 1 bilyong tsek na nagpapahayag ng pagmamay-ari ng orihinal na bato. Akin na ang bato. Luzeng, tapos na ang laro. Ngayon, pirmahan na natin ang ating pustahan ng buhay at kamatayan. Kung matalo ka, buhay mo ang kapalit. Lahat ng kinita mo ay magiging akin. Napasinghap ang lahat ng nanonood. Hindi ito pustahan lang. Pinapatay niya na yan sa sakit ng kalooban. Grabe si Boss Huo, ang lupit. Pinipilit niyang patayin ang tao ng buhay. Wala na akong pera. Hahaha, walang pera. Ang 50 milyon mo, hindi pera yon? Huwag ka nang magsalita pa. Pirmahan mo na, makikipaggustahan ako sa'yo. Ano ang ipapanlaban mo sa akin? Itong 1 bilyon na Violet Jade. Makikipagpustahan ka sa hangin? Isang purong dumitaype na bato. Kahit baguhan, ayaw ng tingnan. Gagamitin ko yan para manalo sa 1 bilyon mong Violet Jade. Natahimik ang buong lugar sa loob ng 2 segundo. Pagkatapos, sumabog ang malakas na tawanan. Shit, nabaliw na ba siya? Makikipagpustahan ng dumi-type na bato laban sa 1 bilyon na Kingston. Sobrang na-stress ang batang yan. Nasira na ang utak niya. Sage na. Luzeng. Hahayaan kitang mamatay ng malinaw. 2 makina, sabay na hihiwain. Gusto kong makita ng lahat kung paano siya mamamatay. Dito mismo. Maestro, hiwain mo mula dito sa itaas. Gusto kong makita ang Jade. Hiwain mo sa gitna. Lumabas ka. Walang lumabas. May nagulat na hindi makapaniwala. Impossible. Paano naging walang laman ang 1 bilyon na bato? Paano mo ba yan, Chinek? Tangina mo? Boss Huo, masyadong manipis ang balat nito. Lahat sa ilalim, nag-iba na. Hiwain mo sa gitna. Siguradong may ice jade sa loob. Diretsong hiniwa sa gitna ng Violet Jade. Si Luzeng, nakatayo sa tabi ng kanyang dumitepe na bato na basura. Malamig na nakatingin sa nagwawalang si Huoting. Bumukas ang pinto ng impyerno. Ang hininga ng lahat sa sandaling ito, tuluyang huminto. Ang hangin, nagmistulang nakakabinging pagkatigagal. Sa bawat bitak, may lumalabas na nakakasulasok na itim na likido. Huwag nang banggitin ang pagkuha ng 1 pulseras. Kahit ang pinakamurang butil ng munggo, hindi makukuha. Ganap na basura, walang halagang basag na salamin. Paano nangyari yan? Bakit ganito? 1 bilyong cash flow. Binili lang ng 1 tumpok. Walang kwentang basag na salamin. Sa gitna ng katahimikan ng lahat, Shit. Top grade glass type. Imperial green. Puro green. Imperial green. Ang laki nito, hindi bababa sa 1 bilyon ang halaga. ang dumitepe na bato ay naglabas ng Imperial Green. Ako ba ang bulag o nabaliw na ang mundo? Nagulat ka ba? Masaya ka ba?
Nagulat ka ba? Itong Imperial Green. Sinadya kong ipatalo sa'yo. Sinadya mo tong setup. Hindi ba mahilig kang mang-agaw? Bumili ka ng 1 bilyong basura. Masarap ba sa pakiramdam? Ang huling hibla sa utak ni Hoting ay tuluyang naputol. Ang matinding kahihiyan at galit ay naging isang buong dugo. Boss Hu, Boss Hu, sa sandaling ito, Nag-vibrate ng husto ang cellphone ni Hoting. Boss Huo, naubos ang 1 bilyong cash. Lahat ng supplier ng gamot ay naniningil na. I-freeze ng bangko ang aming account. naputol ang cash flow ng kumpanya. Ang dating mayabang na jewelry magnet ng Yunzao ay biglang nalugi. Hindi pa ako talo. Hindi pa ako talo. Manager Kian, tulungan mo akong gumawa ng patibong. Gusto kong mamatay si Lu Zeng dito sa Yunzhao. Boss Huo, kailangan ng puhunan para sa set-off. Ito na ang huling ari-arian ko. Basta mapahamak si Lu Zeng, lahat ng ito ay sayo. Hehe. Huting, ang nakakasuka na amoy ng pabango na yan. Nasa loob lang yan, Yemie. Manager Ken, ito pala ay tunay na Chenghua Blue and White Porcelain. Magkano? Boss Huo, kung hindi lang ako nagmamadaling umalis ng bansa, hindi ko ibebenta tong treasure na to kung kulang sa 20 milyon. Lu Zeng, may lakas pa ng loob mong sumunod sa akin? Chenghua Blue and White Porcelain. Ang ganda ng glaze, ang ganda ng pattern nito. Tulad ng inaasahan, nahulog na. Bakit? Gusto mo rin? National Treasure Level 2. Kung wala kang pera, huwag mong hawakan. 20 milyon. Kulang kahit piso, hindi ko ibebenta. 21 milyon, ako na ang bibili nito. 25 milyon. 25 milyon. Sige, sayo na. Bakit ka huminto? Huting. Bumili ka ng bote na pang microwave. Gumastos ka ng 25 milyon. Alam mo na pala, ginagago mo ako. Tiansun Tongbao yan. Isang piraso lang sa buong panahon ng Jin Dynasty. Wala na sa mundo. 100 taon nang nawawala na National Treasure. Nabasag ang bote. Ang basurang barya na to, pangbayad sa utang. Ano? Ang basurang to, binili nila dati na parang basura, kilo-kilo. Isang basurang barya, pangbayad sa 20 milyon. 50,000 lang. Ibebenta mo ba? Pagkatapos ng aral sa Violet Jade na 1 bilyon, natakot si Huting. May nakita ka na naman ba? Ano ang nakita ko? Sandali lang. Bibigyan ko ng 100,000 itong basurang to. Baliw ka na ba talaga? Gusto mo yan? Sige, kung marami kang pera, bilhin mo. Ayoko maging tanga. Gusto mo na naman akong lokohin? Ayoko niyan kahit ibigay mo pa sa akin ng libre. Young Master Lu, sandali. 50,000 pesos, walang refund. Tanga. Nawala ang birdeng mansa. Lumabas ang tunay na anyo. Ang patina at ang mga salitang Tiansun Tongbao. Ang Tiansun ay may sirang paa. Ang pilak na kawit ay sira-sira. Ang matalim na ura ng metal at bato. Kahit may sira, matalim pa rin ang sula. Huwag mong kuskusin, masisira ang patina. Hindi ba si Old Man Shen yan, ang master ng metal? Malabo na siguro ang mata ni Old Man Shen. Para sa basurang tansong yan. Nagsisinungaling ka. Ito ay Tiansun Tongbao. Isang maling barya. Ang Tiansun ng dinastyang Jin, nag-iisa sa mundo. Kalahating piraso lang. Lumabas dito sa Yunzhou. Ang isang set ng 4 na bundok sa Yanjing ay insulto lang sa kanya. Kunin nyo ulit. Iyan ang pambansang kayamanan ko. Patayin nyo siya. Kunin nyo ulit. Sino mang maglakas loob na galawin ang barya na yan, ay papatayin sa lugar. Si Qin Yuan, ang pinuno ng pinakamalaking pamilya sa Yanjing. Ginoong Lu, 10 taon ko nang hinahanap ang bagay na yan. Ang card na ito ay walang limitasyon. Lahat ng ari-arian ng pamilya Qin, malaya mong magagamit. Hindi nyo pwedeng ibenta, at naglakas loob pa kayong agawin ang bato ko. Hindi kayo makakalabas ng Yunzhao. Mga lokal na gang sa Yunzhao, nagsnap ng daliri si Qin Yuan. Napakababaw ng tunog. Kung ganoon, babaliktarin ko ang buong Yunzhao.
Lumuhod ka kapag kinakausap mo si Boss Qin. Sino ka para tumayo? Naglakas loob kayong saktan ako? Ang big boss sa likod ng Yunzhou Chamber of Commerce. Isang salita lang niya, kaya niya kayong... Ang ibig mong sabihin, si Mayor Wang ng Yunzhou. Boss Qin, lahat ng negosyo ni Huo Ting ay nasil na. Lahat ng kanyang proteksyon. Isang minuto na ang nakalipas, ay nabunot na sa ugat. Pakiusap, kumalma po kayo. Ang huling alas ni Huo Ting, ang ipinagmamalaki niyang koneksyon sa matataas na tao. Sa harap ng pamilya Qin ng Yanjing, wala yan, parang utot lang. Narinig ko na ang iyong tindahan ng alahas. Ang tumpok ng basura na inagaw mo. At ang buhay mo, ngayon ay puro utang na. Hindi natalo si Huo Ting sa yaman. Hindi natalo si Huo Ting sa kapangyarihan. Si Huo Ting ay hinila pababa sa impyerno. Ni Lu Zeng, ang salot na yan. Para kay Lu Zeng, si Huo Ting ay parang hangin lang. Kalmado niyang ibinalik ang tansong barya. Ibalik sa may-ari. Malaki ang utang na loob ng pamilya Qin kay Ginoong Lu. Hindi namin yan malilimutan. Ang card na ito ay tanda ng pagpapahalaga ng pamilya Qin sa inyo. Pakiusap, tanggapin ninyo. Mula ngayon sa Yanjing, ang inyong mga patakaran ay magiging patakaran ng pamilya Qin. Hindi tumanggi si Lu Zeng. Agad niyang inilagay ang black card sa kanyang bulsa. Nagsimula si Lu Zeng sa isang dumitepe na bato na nagkakahalaga ng 200 yuan. At nakakuha ng Blood Jade. Tinalo ang 1 bilyong Violet Jade. Pagkatapos ay nakakuha ng National Treasure sa halagang 50,000 yuan. Nakipag-ugnayan sa mga nangungunang mayayaman sa Yanjing. Ito ay ilan lamang sa mga nangyari kay Lu Zeng. Sa loob lamang ng isang araw. Lu Zeng, panalo ka. Turuan mo ako, paano mo nakita ang Violet Jade na yon at ang tansong barya na ito. Gusto mong matuto? Sayang, hinding-hindi mo na mararanasan yan sa buhay na to. Sa susunod na buhay, tandaan mo, huwag kang maging mang-agaw. Hindi na pinansin ni Lu Zeng si Huo Ting, na parang isang buhay na patay. Hindi rin sumakay si Lu Zeng sa bulletproof na sasakyan ni Qin Yuan. Lumabas lang siya ng Yunzhou Black Market. At sa harap ni Lu Zeng, ang kasaganaan ng Yanjing, pati na rin ng isang malaking mundo na nagtatago ng di mabilang na kakaibang kayamanan, ay naghihintay kay Lu Zeng at sa kanyang mga mata na nakakakita ng lahat.